May mga lugar na hindi dapat tinitirhan. Hindi dahil luma ang mga bahay o dahil malayo ang mga ito sa kabihasnan. May mga lugar na tila may sariling buhay. Mga lugar na para bang may itinatagong lihim na ayaw ipaalam sa sinuman. Sa isang liblib na barangay, may isang bahay na matagal nang nakatayo sa gitna ng malawak na damuhan. Mahigit 20 taon na itong abandonado. Unti-unti nang kinakain ng kalawang ang bubong nito at nababalutan na ng mga gumagapang na halaman ang mga dingding. Ngunit hindi ang itsura ng bahay ang dahilan kung bakit ito iniiwasan ng mga tao, kundi ang babaeng nakikita sa bintana. Ayon sa mga nakatira sa lugar, tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, may isang babae na lumilitaw sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatingin lamang ito sa dilim. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Sa loob ng maraming taon, walang nagkalakas loob na lapitan ang bahay. Hanggang sa isang araw, may isang binatang nagngangalang Adrian na lumipat sa barangay. Mahilig siya sa mga misteryo at hindi siya naniniwala sa mga kwentong multo. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may lohikal na paliwanag. Nang marinig niya ang tungkol sa lumang bahay, agad siyang naging interesado. Maraming beses siyang pinigilan ng mga residente, ngunit lalo lamang siyang naging determinado. Ilang gabi niyang pinagmasdan ang bahay mula sa malayo. At sa ikatlong gabi, nakita niya ang sinasabi ng lahat. May isang babae nga sa bintana. Malayo man ang kanyang kinatatayuan, malinaw niyang nakikita ang puting kasuotan nito. Hindi ito gumagalaw, parang rebulto, parang may hinihintay. Sa halip na matakot, lalo siyang naengganyo. Napagdesisyon na niyang pasukin ang bahay kinabukasan. Ngunit nang sumapit ang hapon, nagtungo siya roon dalang flashlight at kamera. Tahimik ang paligid. Walang maririnig kundi ang mahinang paggalaw ng hangin sa mga tuyong damo. Nang makapasok siya sa loob, agad niyang napansin ang kakaibang pakiramdam. Malamig. Mas malamig kaysa nararapat. Parang hindi naabot ng init ng araw ang loob ng bahay. Isa-isang sinuri ni Adrian ang mga silid. Wala siyang nakita. Walang bakas ng tao. Walang anumang palatandaan na may naninirahan doon. Ngunit habang papunta siya sa hagdan, may napansin siyang kakaiba. May mga bakas ng paa sa makapal na alikabok. At ang bakas na iyon ay tila sariwa. Parang may naglakad lamang ilang minuto ang nakalipas. Sinundan niya ang mga ito paakyat sa ikalawang palapag. Doon niya natagpuan ang silid kung saan madalas makita ang babae sa bintana. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit wala siyang nakita. Bakanting silid lamang, may lumang upuan sa tabi ng bintana. At iyon lang. Nang gabing iyon, umuwi siya ng walang anumang ebidensya. Ngunit nagsimula ang mga kakaibang pangyayari kinabukasan. Tuwing matutulog siya, pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya. Tuwing dadaan siya sa salamin, may kakaibang pakiramdam na parang may isa pang tao sa kanyang likuran. At tuwing madaling araw, nagigising siya sa parehong oras, eksaktong 12:00. Makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang makakita ng isang babae. Sa una, saglit lamang, isang anino sa dulo ng kalsada.
Isang figurang nakatayo sa likod ng pinto. Isang puting anyo sa gilid ng kanyang paningin. Sa tuwing susubukan niyang tingnan ng mabuti, nawawala ito. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang bahay, napatingin siya sa bintana. At doon niya nakita ang babae. Nakatayo ito sa labas. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap, nakatitig lamang. Nang lumapit siya sa bintana, bigla itong nawala. Ngunit nang tumingin siya sa kabilang bahagi ng bahay, naroon na naman ito, mas malapit, mas malinaw. At doon niya napansin ang isang bagay. Wala itong mukha. Ang dapat sana ay mata, ilong at bibig ay tila natatakpan ng makinis na balat. Parang may nagbura sa mukha nito. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Araw-araw siyang nakikita ng babae. Sa trabaho, sa daan, maging sa loob ng bahay. Palapit ng palapit. At bawat araw na lumilipas, tila mas lumalapit ito. Hanggang sa dumating ang gabi na tuluyan ng nagbago ang lahat. Nagising si Adrian dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Mabagal niyang iminulat ang mata at sa paanan ng kanyang kama may nakatayong babae. Tahimik, hindi gumagalaw, nakatitig. Bagamat wala itong mga mata, hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Parang nanigas ang buong katawan niya. Ilang segundong lumipas, pagkatapos ay unti-unting umatras ang babae papunta sa pinakamadilim na sulok ng silid at tuluyang naglaho. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa abandonadong bahay. Pakiramdam niya ay may sagot siyang matatagpuan doon. Sa pagkakataong iyon, sinuri niya ang buong ikalawang palapag at sa likod ng isang sirang aparador, may natuklasan siyang maliit na pinto. Nang buksan niya ito, isang makitid na silid ang bumungad sa kanya. Sa loob ay may mga lumang larawan. Mga larawan ng isang babae. Sa dose-dose ng litrato, iisang mukha lamang ang makikita. Ngunit sa pinakahuling larawan, may kakaiba. Wala ng mukha ang babae. Katulad ng nilalang na nakikita niya. Kasama ng mga larawan ay isang lumang pahayagan. Nakalagay doon ang isang balita na mahigit 20 taon nang nakalipas. Ayon sa ulat, may isang babae na nawala sa bahay na iyon. Hindi na siya natagpuan kailanman. Ngunit ilang buwan matapos siyang mawala, nagsimulang makakita ang mga tao ng isang babae sa bintana. Mula noon, may mga nawawala na rin. At karamihan sa kanila ay huling nakitang tumingin sa bintana ng lumang bahay. Nang gabing iyon, hindi na nakauwi si Adrian. Hindi na siya nakita ng kaniyang mga kapitbahay. Hindi na rin siya muling nakita ng kaniyang pamilya. Ngunit makalipas ang ilang linggo, may napansin ang mga residente ng barangay. Tuwing alas 12 ng gabi, may isang lalaki nang nakikita sa tabi ng babae sa bintana. Tahimik, hindi gumagalaw, at nakatitig lamang sa dilim. Marahil ay naghihintay, marahil ay nagmamasid, o marahil naghahanap ng susunod na titingin pabalik. At kung sakaling may makita kang lumang bahay na may taong nakatayo sa bintana sa kalagitnaan ng gabi,
mas mabuting huwag mo na itong titigan. Dahil may mga nilalang na hindi kailanman nakakalimot sa mukha ng mga taong nakakakita sa kanila. At ikaw ay kanilang napansin. Maaring ikaw na ang susunod na makita sa bintana.